Hindi ba natural ang una mong papatawag yung sinasabing may pinakamalaking ninakaw? Di ba? Yes. Si Mayor Magalong willing na nga niya sabihin kung sino yung pinakamalaki ang natatanggap. Ayaw naman nila ipatawag. So gusto nila kung sino yung mas malitang small fish na lang. Mas malitang nakuha, yun ang papatawag nila. Tila nabahagang buntot. Dati ang tatapang ng TRICOM, ng Quadcom, pag tinawag mo silang lokohan, "Hoy, bukas pumunta ka dito. Bakit mo kami tinatawag na nanloloko?" Ito ay magandang balita po Magandang balita po ito na sana po dinggin at papakinggan at ipapaabot ito sa the Philippine Ambassador to the United Nations, mga kabitan, ang mungkahi ni Senador Marcoleta. So, dapat sana ang naunang, kung mayroong pagkakasala, yung ating nakaraang Pangulo, dito siya dapat na-arestuhin, dito siya dapat litisin at hatulan mismo ng ating sariling mga batas. That was not done. Dagdagan ang Balita News Update. Okay, welcome back mga kabitan. Magandang buhay ho dito sa ating munting bahay. Kayo po'y tumambay, kayo po'y nanonood. Maraming salamat to sa inyong lahat. At sa mga oras na ito mga kabitaan, pag-uusapan ho natin itong yung magandang balita ho na kung saan ay itong si Senador Marcoleta, mga kabalitaan, ay kanya pong tinalakay sa isang pagdinig na ito, mga kabalitaan, kasama po ang Philippine Ambassador to the United Nations na kanyang ipinaabot, mga kabalitaan, ang umano'y illegal na pagpaaresto o kumbaga yung pagkidnap kay Tatay Digong Duterte na ngayon ay nasa dahig na po, mga kabalitaan. At ayon pa ni Senador Marcoleta, kanyang iminungkahi sa isang Philippine Ambassador to the United Nations na dapat litisin sa ating bansa itong si Tatay Digong Duterte. Dahil ito ay nakabase sa isang konteksto ng Rome Statute, mga kabataan, na ito ay isang illegal at wala na ho tayong koneksyon ho at hindi na ho tayo miyembro ng ICC, mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, dito muna tayo sa isang pagdinig na kanang araw. Itong si Congressman Toby Tiangco, ayon pa nito na ang pagdinig na iyon ay lukuhan lamang, mga kabalitaan. Dahil siya ay naandun po at kanyang naobserbahan kung bakit na ito ay tinawag niyang lukuhan. Ito po yung kanyang pagpapaliwanag, mga kabalitaan. Hapon, base dun sa inyong pagpapalitan po ng salita, ang desisyon nung karamihan sa inyong mga kasamahan doon ay unahin muna itong mga contractors, yung issue ng mga contractors with regard to the anomalous flood control projects. Imbis na tawagin, for example, si Mayor Magalong para pangalanan yung sino yung sinasabi niyang 67 mga congressmen na kontratista din, or ipatawag itong mga taga 19th Congress na si Congressman Saldico, si former Senator Grace po, para malaman po natin anong nangyari nga doon sa 2025 budget, no? But are you amenable, or was it even decided na pagkatapos itong mga kontratista, kayo naman ang pagbibigyan? Were you given that assurance? Ang problema, Adi, ayaw na magbigay ng date. Tsaka it's illogical, di ba? Okay, for example, magbigay tayo halimbawa. Kunyari, ikaw na wawalan ka ng pondo, okay, sa kumpanya, at may mga pinagsususpetsahan na gumawa ng kalokohan. Hindi ba natural ang una mong papatawag yung sinasabing may pinakamalaking ninakaw? Di ba? Yes. Si Mayor Magalong willing na nga niya sabihin kung sino yung pinakamalaki ang natatanggap. Ayaw naman nila ipatawag. So gusto nila kung sino yung mas malitang small fish na lang. Mas malitang nakuha, yun ang papatawag nila. So, ako naman ang reaksyon ko, isa sa naisip ko, itong hindi ba dapat unahin din naman na bago mong kaladkarin through the mud yung ibang kontratista? Isn't it possible that may mga contractors doon na hindi naman ghost project, na hindi naman substandard, hindi naman overpriced yung proyekto? Ako naman ang feeling ko na parang yung irreparable yung magiging damage. Kung hindi mo na at first glance, alamin muna natin, is there something wrong with the projects that they did, di ba? Kasi yung Wow Builders, for example, ghost. So yan, di ba? Fine. Pero like yung iba. Ito yung irony, ha? Sabi nila kahapon, tinawag daw may ginamit na term si
si Mayor Magalong, but I just cannot use that term because I have to be religion Sensitive to the Muslims. Yes, yes, yes. But in other words, sinasabi, lokohan to. Yeah. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng sinabi ni Mayor Magalong eh, di ba? Sarsuela. Oo, Yan. sarsuela. Huwag naman sarsuela, ma-offend naman yung mga nagsasarsuela. Di ba? Meron pa ba? Wala na Cultural yata eh. heritage. Parang wala na yata. Hindi na uso Hindi, yata pero yun. okay, wag na tayo basta lokohan. Lokohan. Yeah. Di ba? Lokohan. Tila nabahagang buntot. Dati ang tatapang ng Tricom, ng Quadcom, pag tinawag mo silang lokohan, oy, bukas pumunta ka dito. Bakit mo kami tinatawag ng loloko? Oo. Di ba? Oo. Fake news yan. Yeah. My last question, Diba? Kong Tubi. Do you Okay, bakit think... kaya hindi naman patawag yung nagtatawag sa kanila, nagsasabi sa kanilang lokohan lang to? Oo. So do you think Kong Toby na si Congressman Ridon is doing a good job? Is there even any point in continuing the Infracom? Wala, lokohan yan. Let's ask him. Let's ask him. Si Caldico, tiga Bicol, siya, Bicol sa'yo. Ano bang Oo nga. connection nila? Oo. Ngayon po mga kabaitaan, tama ho naman yung sinasabi dito ni Toby Tiangco. Tama ho rin ho yung ating opinion kaghapon na bumahag ho yung buntot. Itong pinatutukuyan ho natin, itong si Atras Abante mga kabaitaan na sobrang napakaangas at sobrang gaspang na ho yung pagmumukha nito. Di ba sabi ni Tiangco dito, naglulukuhan na pero ngayon nung sa panahon ng Tricom 19th Congress ay kung pagsasabihan ng mga ganon, pinapatawag na agad sa Kongreso. Napakatapang ninyo. Ngayon itong si Magalong nagsasabi mga kabaitaan, hindi nyo kayang ipapatawag ito. Malamang siguro, takot silang mabigla ho sa ilalabas ng mga pangalan na 66 na mga mababatas na sangkot umano dito sa flood control projects mga kabalitaan. So balikan natin dito si Senador Marcoleta mga kabaitaan na kung saan po ito ay magandang balita po magandang balita po ito na sana po dinggin at papakinggan at ipapaabot ito sa the Philippine Ambassador to the United Nations mga kabaitaan ang mungkahi ho ni Senador Marcoleta. Dahil ayon pa ho dito ni Senador Marcoleta mga kabaitaan na kung saan po yung paghuli, pag-aresto, pag-kidnap kay Tatay Digong Duterte ay isa ho itong malaking problema dahil illegal nga ho ito mga kabaitaan. Sinabi ko nga po sa inyo kanina na minungkahi niyo po ito sa pagdinig na ito doon sa Philippine Ambassador to the United Nations na dapat sana kung pagbibigyan, lilitisin dito sa ating bansa, ipapauwi itong si Tatay Digong Duterte dahil nga po sa konteksto ng Rome Statute mga kabaitaan at hindi ho nila ito dinadaan sa tamang proseso na bigla na lang at dali-dali ho nilang ikinarga ho, pinapasakay sa isang pribadong eroplano para ho ito madala agad-agad sa The Hague, Netherlands mga kabalitaan. So ito po ang naging laman ng ating paksa ngayon mula ho sa DZAR ng 1026 News dito ho sa ating munting bahay. Ambassador, in my humble personal view, the arrest, the detention, and the potential prosecution of former President Duterte in The Hague is illegal. Well, I'm basing my opinion within the limits and context of the Rome Statute. I'd like to find out, given your next position as the permanent ambassador, Philippine ambassador to the United Nations, will you be in a position to navigate within the context of international law, whether or not we will find support in expressing my opinion that it is indeed illegal. Thank you very much, Mr. Senator. Well, first, of course, the Philippines is not a member of the ICC. So we have actually no official contact with the ICC. But nevertheless, the Philippines will always remain committed to all the human rights conventions and agreements that we are parties to. We will also, of course, follow our own national domestic law.
And it's in that context that we will work to see how we can promote the various commitments that all countries have to human rights conventions. And it's in that context we will work. And therefore, at least as far as my position is concerned in New York, that would be the basic thrust that I would seek to undertake. Also bearing in mind that, as you know, the possibility that I think was mentioned earlier that the president would be open to considering at some stage in the future the possibility of rejoining the ICC. But at the moment, I think those are the areas that I would focus on. Mr. Chair, I raise this because if we refer to the Rome Statute, the foundation of that statute is the principle of complementarity, meaning to say, before it can act in a particular member state, of course, we are no longer a state member of the ICC, the jurisdiction, the national law of that particular state will govern. There has not been any pronouncement that the Philippine government judicial system or the National Prosecution Service cannot function or remains to be inactive. There is no such allegation or admission on the part of the Philippine government. So dapat sana ang naunang, kung mayroong pagkakasala, yung ating nakaraang Pangulo, dito siya dapat na-arestuhin, dito siya dapat litisin at hatulan mismo ng ating sariling mga batas. That was not done. So the ICC itself did not observe its own regulation, its own rules. At meron naman po tayong domestic law. Hindi po ako nagkakamali. This is Republic Act 8591 na sinasabi po doon ang nagkasalang isang Pilipino, kahit na yung pagkakasala niya ay tinataguriang international crime at lahat ng kauri nito, ang jurisdiction dito pa rin sa ating bansa. Bigla na lang inaresto na hindi naibigay ang kaukulang due process. So I am expecting na dahil naman sa tungkulin mo sa United Nations, baka makapagtanong-tanong ka naman kung yung naganap na pangyayari ay talagang regular o dapat nating bigyan ng masusing pag-aaral, baka naman nagkamali ang nakagawa ng ganito. Yun lang naman ang punto, Mr. Secretary. Mr. Ambassador. Thank you, Mr. Chair. If you care to reply. Maraming salamat, Mr. Senator, and definitely I will take to heart the points you have made. I will take them into account. And naturally, in the context of my overall work there, as I mentioned, in promoting human rights, etc., I will certainly take into account what you have mentioned. Ngayon po mga kabataan, ang pakiusap ni Senador Marcoleta ho dito mga kabataan na sana bigyan ng pagkakataon at dinggin yung kanyang pakiusap na sa pamamagitan ho ng the Philippine Ambassador to the United Nations mga kabataan, dahil nga po ay isang malaking problema at nais nilang po itong ituwid kung anumang mga pagkakamali ho na ginawa ng ating administrasyon ho ngayon mga kabalitaan. Pero bago tayo magtapos mga kabataan, meron tayong ipapakita sa inyo mga ilang minuto lamang ho ito na kung saan po ay nagkakaroon ho ng ito po. Ayun. So, ito po yung nakikita nyo po ay hindi ho ito rally, hindi ho ito riot. Kumbaga, ito po ay mga trabahante siguro to na kinalampag nila, binato ng putik at kung ano-ano pang makikita nyo dyan, itong St. Gerard Construction ni Diskaya mga kabalitaan. So ito po yung actual na video nung sinalakay ho nila itong I do not know kung opisina ba o ito bang pamamahay ng mga Diskaya mga kabalitaan.
Magnanakaw, ikulong! Malamang ho mga kabaitan, ito ay miyembro ho ng mga makakaliwang grupo. Hindi ho natin alam kung mga trabahante po ba ito. Pero parang nakikita ho natin dito, parang mga militante ito mga kabalitan. No? O, tingnan mo, inisprehan ho nila yung gate. At talagang malaki ho ang galit. Hindi lang ho ito, talagang yung taong bayan ho. Karamihan ho tayo, karamihan ho sa mga Pilipino, lalo na ho daw dyan sa ibang bansa, yung mga OFW natin, galit na galit ho sa mga diskaya ngayon, lalo na ho sa kay Saldico, na sila po ang number 1 na sinasabi ho ng administrasyon na kumorner ho sa mga malaking halaga ng pondo ho para sa flood control projects sa mga kabaitaan. So hindi ho natin masisisi ang taong bayan kung sila po ay magkakaganito, dahil nga po ay hindi lang ho siguro isang taon to na ginawa nila, 2 taon, 3 taon ng mga proyekto. Ay matagal na, 2016 pa yata sa pagkakaalam mo natin mga kabaitan, baka doon na ho nagsimula na binubulsa na ho yung pondo. Kasi hindi naman siguro ilang taon lang, hindi naman siguro na magiging ganun ho kayo agad-agad kayaman kung sasabihin natin na kayo ay nasa bahagi kayo ng middle class at nagiging instant billionaire agad kayo mga kabaitan. So kung yun po ang pagbabasihan natin, ay makikita ho natin talaga na meron ho talagang kabulastugan na ginawa at pangungurakot ho sa pera ni Juan de la Cruz. Ngayon, ito na naman ho si Saldico mga kabaitan ay no-show pa rin ho. Hindi natin alam kung saan. Sana hindi ho ito aalis ng bansa at kailangan managot. At kung mapatunayan na yumaman din ho sila dahil nga po mga kabaitaan sa pera ni Juan, ay kailangan din kailangan i-freeze yung kanilang mga accounts, yung mga luho nila, yung mga sasakyan at ano pang mga property, kailangan bawiin din ho ito mga kabaitaan kung mapapatunayan. Gaya na lang ho ginawa ng BOC na mga luxury cars ni Discayas ay ilan yata, 8 pa yata or 20, hindi ko alam kung 28 ba ang lahat na nakuha na ito, nabawi ho ng ating gobyerno. So kailangan hindi lang sa pagbawi sa mga properties na kanilang naipundar gamit ang pera ni Juan de la Cruz, kailangan managot din ho sila dito sa batas at may makulong ho talaga dito para madala rin yung ibang mga nagsisimula pa lang ho na mangungurakot sa pera ni Juan de la Cruz sa mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po mga kabaitan itong video presentation natin, huwag niyo pong kalimutan, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at para malaman din ng karamihan kung ano pa mga ganapan sa ating lipunan, i-share niyo po mga kabaitan ang videong ito. At sa mga bagong salta, sa mga bagong nanonood, sa mga bagong pasilip-silip lang, huwag kalimutan mag-subscribe na rin ho kayo mga kabaitan. At pindutin ang notification bell para agad yung mapapanood yung mga bagong video ho natin dito sa ating munting bahay. Salamat din sa mga nakasubscribe na at dumagdag pa sa mga tumatambay ho dito sa ating munting bahay. So kita-kitso tayo sa ating pagbabalik mga kabalitaan, at bago tayo magtapos, as usual ho, lagi nating pinapasalamatan yung ating mga kababayan dyan sa The Hague, Netherlands. Mabuhay ko kayo sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat. Masalam. And then of course mga kabalitaan sa ating mga kaibigan, kababayan din natin na nasa iba yung dagat, mga seafarers. Mabuhay ko kayo at saludo pa rin ho tayo lagi sa mga makabagong bayani nating bansang overseas Filipino workers. Luzon, Visayas ug Mindanao sa mga lupalop ating mundo basta may mga Pilipino. Ang bahay na ito ay para kanatong tanan. God be the glory. Momo, chip chip. Peace out.